serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, sasailalim sa 5 araw na isolation period si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. matapos na magpositibo sa COVID-19. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ito ay bilang pagtalima sa ipinatutupad na health protocol. Sa harap nito, tiniyak ng palasyo na nananatiling fit o nasa maayos na kondisyon ng Pangulo para tuloy-tuloy na magampanan ang kanyang tungkulin. Ayon sa PCO, patuloy na gagampanan ng Pangulo ang kanyang trabaho, kabilang na ang mga pagpupulong sa pamamagitan ng teleconference. Sa harap nito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na iobserba ang kaukulang pag-iingat lalo na ngayong holiday season, kasabay ng paalala na mas mabuting may bakuna sa COVID-19 at manatiling nakasuot ng face mask, lalo na sa mga matataong lugar. Magbibigay ng update ang palasyo kaugnay sa kalagayan ng Pangulo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Ipinangako ni Pangulong o ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang patuloy na pagsisikap para maihanda ang mga Pilipino sa malalakas na lindol matapos yanigin ang lalawigan ng Davao Oriental at Surigao del Sur. Ayon kay Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ipakita sa mga katatapos na lindol ang kahalagahan ng pagsasagawa ng drills at magkaroon ng matitibay na struktura na hindi madaling masira ng lindol. Dahil dito sinabi ni Solidum na matagal nang inihahanda ng gobyerno ang mga komunidad malapit sa Pacific Ocean mula sa Visayas hanggang Mindanao dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang lindol. Mas pinaganda pa niya ng DOST ang earthquake monitoring system nito at naglagay ng sea level gauges para matukoy ang tsunami sa episentro ng lindol.
Pinaalalahanan din ni Solidum ang mga Pilipino na maging kalmado at alerto at laging isagawa ang dock, cover and hold dahil nakasalalay sa kilos ang kaligtasan. Tiniyak ni Solidum sa mga Pilipino na handang rumesponde ang gobyerno sa tuwing mayroong kalamidad. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur, ipinasa ilalim na sa state of calamity sa bisa ng inaprubahang Resolution number GC-621 Series of 2023. Ayon kay Municipal Vice Mayor Attorney Tito Canedo III, magpapatawag ito ng special session upang tugunan ang rekomendasyon ni Mayor Shem Garay, Chairman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC para ideklara ang state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng magnitude 7.4 na lindol na tumama dito noong Sabado ng gabi. Aabot sa humigit kumulang 11,000 pamilya o 41,000 katao ang apektado sa naranasang malakas na lindol. Tinatayang nasa 88 milyong piso ang pinsala sa mga nasirang bahay sa 24 na barangay. Bagamat naibalik na ang kuryente sa buong lalawigan, nanatiling patay-sindi ang kuryente sa Hinatuan. Pahirapan rin sa mga residente sa makukuhang malinis na tubig dahil kontaminado ng putik ang mga linya ng tubig na kasalukuyan pang inaayos. Kaya naglabas ng abiso ang pamahalaang lokal sa mga residente na iwasang uminom ng direkta sa gripo at siguruhing pakuluan muna ang tubig bago ito inumin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga pamilyang apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur, nadagdagan pa ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Umakyat pa sa higit 100,000 pamilya o katumbas ng halos 400,000 individual ang naitala ng Department of Social Welfare and Development na naapektuhan ng tumamang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur noong December 2. Ayon sa DSWD, bukod sa Caraga Region, ilang lalawigan din sa Davao ang apektado ng malakas na pagyanig. As of December 4 naman ay may 8 pamilya na o katumbas ng 28 individual ang pansamantala na nanatili sa evacuation center habang meron pang higit sa 500 displaced families ang nakitira muna sa kanilang mga kaibigan o kaanak. Samantala, mayroon na ring 173 kabahayan ang lapis na napinsala ng lindol habang higit 2,000 naman ang partially damaged. Kaugnay nito, agad na ring nakipaghatid ng DSWD ng paunang tulong sa mga apektado ng lindol, kabilang ang family food packs at cash aid sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na nanatiling nakahanda rin ang higit sa 2.8 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong lalawigan. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang serbisyo ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. hanggang Marso at 31 ng 2024. Nakatakda ang compulsory retirement ni Acorda matapos nitong abutin ang 56 na taong gulang noong Disyembre 3. Nakasaad sa liham ng Pangulo kay Acorda na kinilala nito ang matagumpay na pamumuno ng PNP Chief sa hanay ng mga kapulisan. Pinangunahan ni Acorda ang PNP na nakatuon sa mas epektibong puwersa ng kapulisan tulad ng personnel morale and welfare, community engagement, integrity enhancement, ICT development at honest law enforcement operations. Miyembro si Acorda ng Philippine Military Academy sa Bisig Class of 1991. Nagsisilbi siya sa pambansang pulisya nang may mahigit 37 taon na. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Isinailalim ng pambansang pulisya ang Metro Manila sa heightened alert matapos ang pagpapasabog ng bomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay PNP Police Colonel Jean Fajardo, 75% ng mga kabuoang puwersa ng kapulisan ay lalabas para mapanatili ang presensya nito. Nakalatag na rin ang checkpoints sa mga border ng Metro Manila at Bulacan. Mas pinaigting na rin ang pagbabantay sa tulong ng K9 teams, seguridad sa bus terminals, malls at iba pang matataong lugar. Nakabantay rin ang PNP sa mga simbahan lalo na't magsisimula na ang simbang gabi. Gayunman, nilinaw ni Fajardo na wala pa itong namomonitor na banta sa NCR kaya hindi dapat mag-alala ang mga residente. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon kasunod ng insidente ng pambobomba sa Mindanao State University o MSU. Ang pagtiyak ay ginawa ng Pangulo habang ipinagkakaloob ang kaukulang tulong sa mga nabiktima ng karahasan. Ayon sa Pangulo, kapwa nakaalerto ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines upang magbigay proteksyon at seguridad sa mamamayan. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na may idaragdag pang mga security personnel na nakahanda na rin para iposisyon. Sa ngayon, naka-red alert ang buong rehiyon ng Mindanao habang naka-heightened alert ang buong National Capital Region o NCR kasunod ng insidente ng pambobomba. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga propesor sa Psychology Department ng Mindanao State University o MSU itinalaga ng pamunuan ng universidad para pangunahan ang psychosocial intervention sa kanilang mga mag-aaral kasunod ng insidente ng pambobomba doon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Gagamitin na ng Mindanao State University ang kanilang mga tagapagturo sa Psychology Department upang umasiste sa mga estudyanteng maaaring nakaranas ng trauma sa nagdaang linggong pagsabog sa nasabing universidad. Sa Bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni BARM spokesperson Attorney Nagib Sinarimbo na ang hakbang ay sa harap na rin ng tuloy-tuloy na pagpapadala ng tulong ng pamahalaan sa mga nabiktima ng MSU bombing. Bukod sa psychosocial intervention, may mga hotline numbers ding ihahanda para makatiyak ang mga magulang na may nag-aaral na anak sa MSU na sila ay nasa ligtas na kalagayan. Galing kasi sa iba't ibang lugar ang mga mag-aaral sa MSU gaya ng Palawan, Northern Mindanao, Davao Region, Zamboanga Peninsula at maging sa island provinces. Pati ang mga LGU, dagdag ni Sinarimbo, ay nakahanda na ring mag-provide ng sasakyan para sa mga estudyanteng nais na munang umuwi sa kanilang mga lugar. Palanggan natin si BARM spokesperson Attorney Nagib Sinarimbo. I understand yung Mindanao University, dineploy na rin nila yung mga professors nila, mga teachers, doon sa psychology department nila para sa psychosocial intervention. And then may mga hotline numbers na pinrovide para ho yung mga magulang ng mga bata na nag-aaral sa Mindanao State University ay may matawagan sila. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga senador magkakaroon ng executive session kasama ang security sector kaugnay sa bombing incident sa Mindanao State University o MSU. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Magkakaroon ng executive session ng mga senador kasama ang security cluster ng pamahalaan tungkol sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University o MSU nitong linggo. Sa session kahapon, inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na iimbitahan nila sa Miyerkules ang Philippine National Police o PNP, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, National Security Agency at National Intelligence Coordinating Agency o NICA para ma-brief ang mga senador tungkol sa insidente.
Samantala nanawagan si Zubiri sa sambayang Pilipino na huwag matakot sa naturang insidente. Dapat anyang ipagpatuloy lang natin ang ating pang-araw-araw na gawain at ipakita sa mga may gawa nito na hindi tayo natatakot at titindig tayo laban sa karahasan. Una na rin umapila si Zubiri sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM government na tulungan ang administrasyon na mahanap ang mga nasa likod ng bombing incident na ikinasawi ng ilang individual. Git ni Zubiri, kung ang mga dayuhan ang nasa likod dito ay dapat gamitin ang buong pwersa ng Bureau of Immigration o BI at lahat ng assets at intelligence ng bansa para mapanagot ang mga may sala. Mula Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang paghahatid ng Philippine Red Cross o PRC ng tulong sa mga biktima at pamilya na apektado ng nangyaring pagsabog sa Mindanao State University o MSU. Kaugnay nito, naglagay ng welfare desk, nagsagawa ng psychosocial support ang PRC sa mga individual na na-trauma sa insidente at nagbigay rin ng first aid sa 300 mga mag-aaral na nasa loob ng amphitheater nang mangyari ang pagsabog. Nagbigay ng 8 units ng dugo para sa biktima na sumailalim sa surgery. Tiniyak din ng PRC na nakahanda itong tumulong sakaling mayroon pang mga ilangan ng blood donation. Mayroong ding health caravan ang PRC kung saan bumisita ang mga volunteer at staff nito sa mga dormitoryo ng nabanggit na paaralan upang tulungan ang mga mag-aaral sa pagkain at pangangailangan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si PRC Chairman at CEO Richard Gordon sa mga pamilya ng 4 na nasawi sa pagsabog sa Marawi at tiniyak ang tulong para sa mga ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Localized peace talks sa Communist Terrorist Group mas epektibo sa pagkakaroon ng kapayapaan ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Muling iginit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagsuporta sa anumang hakbang upang matamo ang ganap na kapayapaan sa bansa. Ito'y matapos umapila si VP Sara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling pag-aralan ang muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan kay din ng CBP, NPA at NDF. Ayon sa pangalawang Pangulo bilang co-chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, nakita niya kung gaano ka-epektibo ang localized peace talks kahit naniniwala siya mas dapat itong palakasin. Muli rin pinaalala ni VP Sara na walang puting may tutulot ang pakikipag-usap sa mga matataas na lider komunista sa Norway dahil napatunayan ng wala silang sinseridad at ginagamit pa ito para pagtaksila ng bayan. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na kaya naman maabot ang pamahalaan na naisin itong makamit ng kapayapaan nang hindi umuyuko sa mga kalaban ng Estado. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bumisita sa Western Mindanao Command o WestMINCOM ang commander ng US Marine Special Operations Command o MARSOC na si Major General Matthew Trollinger. Siya ay malugod na tinanggap ni WestMINCOM Commander Lieutenant General William Gonzales at Unified Command Staff sa Camp Navarro, Calarian, Zamboanga City nitong linggo. Sinabi ni Lieutenant General Gonzales na ang pagbisita ng Amerikanong opisyal ay magandang pagkakataon para mapahusay ang relasyon ng magkaalyadong bansa. Sa pagpupulong ni Lieutenant General Gonzales at Major General Trollinger, natalakay ang mga best practices sa pagpapatupad ng territorial defense operations sa katimugan ng bansa. Ang The Marine Forces Special Operations Command ay bahagi ng United States Special Operations Command o SOCOM na eksperto sa direct action, special reconnaissance at foreign internal defense. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, 3.2 milyong piso ng mga agriculture, machineries at kagamitan na ibigay sa mga magsasaka sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Agbalur iti 3.2 milyon na pesos dagiti agricultural machineries ken naramit anay bunong kadagiti nagdudumang asosasyon dagiti mannalon iti iliti San Nicolas. Segon kini Mayor Mike Hernando, nagaputi pondo iti munisipyo ken naigatang kadagiti naso a makinarya kas iti 7 a unit ti hand tractors, 34 a unit ti water pumps, 24 a unit iti chainsaw, 2 brush cutters, 50 2-in-1 knapsack sprayer, ken 50 a fertilizer applicator. Inbatad na babayan iti tulong ti opisina ti Mayor, Sangguniang Bayan, Department Heads, ken dagiti empleyado agraman ti Implementing Department iti Municipal Agriculture Office nga idadawluan ni Mrs. Cecilia Zambrano ket nakatulong manena ti LGU kadagiti mannalon. Karaman anaykan kadagiti ramita ket tobacco farmers, RSBSA farmers, ken Farmers Associations iti San Pablo, San Agustin, San Ildefonso, San Miguel, Small Farmers Buwa, ken Sitio Tamurong Tobacco Farmers Association Incorporated, Sitio Barikir, Timpuyog Tibugnay, ken Santa Cecilia Small Water Impounding System Irrigators Association. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Groundbreaking Research Conference on Education, Engineering and Agriculture, sinimulan sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inroswa ti Don Mariano Marcos Memorial State University kan dagiti kakaduan ng institusyon ti muna nga Research Conference on Education, Engineering and Agriculture sa Dimsu International Convention Center, Baknotan, La Union, iti Calman. Nagapu dagiti scholar ken managayat iti panagsirarak at mabuno iti nadakamat a komperensya kadagiti 42 higher education institutions iti entero Pilipinas ken daduma pay apagilyan. Iti napanang lukat a panagsarita impaganatgat ni Dimsu President Jaime I. Manuel Jr. iti kay papanan ti komperensya ket kinunana saan lang asambleya daytoy nagiti eksperto no di ket maysa pa ng rambak iti naduma-duma sakop ti edukasyon, inhenyeria ken agrikultura. Panggepmat daytoy sugamaten nagiti panagrangay, mangbukal kadagiti koneksyon, mangrakrak kadagiti bedeng ti disiplina ken mangabel kadagiti panagtitinulong amang labaw kadagiti geograpiko a bedeng. Daytoy a komperensya ket saan lang nga mangipalgak kadagiti kabarwan nga inobasyon no di ket nagserbi pay akas katalista para iti adadupay a panagtitinulong. Ti komperensya amaangay babaen ti rupan-rupa ken online ang modalidad ket agpatingga inton Disyembre 6. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, One Town, One Product Hub, tagumpay na binuksan ng DTI Eastern Samar, katuwang ang LGU Borongan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida.
Formal nga ginabrihan ang One Town, One Product Auto Hub Philippines at DTI Eastern Samar, hapakig buliganay hit lokal nga pamunuan it syudad hit Borongan han nakalabay nga Biyernes, hafan Borongan Building, Baybay Boulevard, Borongan City. Ha mensahe ni DTI Provincial Director Thelma Samonte, iagin sabi nga ang Auto Hub in magsiserbi nga permanente nga display center hit mga lokal nga produkto hit Borongan ug han mga micro, small and medium enterprises tikang han magkadirudilain nga bungto hit Eastern Samar. Gintago siya nga ginpasalamatan naman ni Mr. Pedro Bimbutan, Chief of Staff iton DTI Regional Office 8, ang mga MSME sa probinsya pagproduser gindadasig ug mga dekalidad nga mga produkto, ang mga gudti ngan lokal nga mga negosyante kon MSMEs iton backbone hitat ekonomiya. 99.6% hit nga tanan nga kontribusyon hanasod tikang ha MSMEs ito nagbubuhi hit ekonomiya at Pilipinas pulong pakantan. Tikang ha RP Borongan inihipen pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ben. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Bagong Sea Ambulance ng Southern Leyte, inaasahang darating ngayong buwan ng Disyembre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Dili madugay, gila umang mulawig na ang pinakabagong ekipo nga gipalit sa probinsya sa Southern Leyte alang sa mga lokal nga residente sa mga isla sa lalawigan nga nagkinahanglan og diha-diha nga medikal nga pagtagad. Sa pakikinabi sa lokal nga media kang PDRRMO head Danilo Atienza, gipasabot ni ini nga posible sa dili pa matapos ang tuig, moabot na ang Sea Ambulance nga sagad magamit sa mga katawhan sa isla sa Limasawa ingon man sa duha ka isla sa lungsod sa Hinunangan. Ang mong ekipo kabahin sa serbisyo sa lokal nga kagamhanan, paghatag og taas nga level pagpangalagad sa sektor sa panglawas, ingon man sa pagresponde sa mga emerhensya. Dugang niya nga tumong sa mga proyekto ang paghatag og tinalian nga pagresponde o pagtabok gikan sa isla paingon sa mainland aron maka-access sa serbisyong medikal sama sa mga buntis ng mga nakay ug uban pa. Gikataho nga ang Sea Ambulance adunay double engine ug may kapasidad nga makapasakay ngadto sa 24 ka tawo. Aduna sab kini semi-hospital nga mga gamit aron mahatagan og direktang pagtagad ang mga nagkinahanglan. Mokabat sa 7 milyones ka pesos ang gitagana nga budget sa probinsya sa mga ambulansya, nagkanayon si PDRRM Officer Danilo Atienza. Gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. One entry policy ipatutupad sa lahat ng simbahan ng Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Tungod sa nahitabong pagbusikan sa bomba sa Mindanao State University Gymnasium niadtong milabayng adlaw sa Dakbayan sa Marawi, ipatuman pagbalik ni Mayor Rolando Clarix Oy sa Cagayan de Oro ang one entry policy sa tanang simbahan. Sumala pa sa mayor mahinungdanon kini nga ipatuman aron masiguro ang seguridad sa katawhan. Labi na nga magpahigayon og misa de galyo og daghang mga katawhan ang musimba panahon sa Kapaskuhan. Gidugang usab ni Mayor Oy nga nagpinirmahay na sila og kasabutan sa 4th Infantry Division sa kasundaluhan aron ma-institutionalize na aga Task Force Oro isip dugang pwersa aron masiguro nga luwas og malinawon ang pagsilibrar sa Kapaskuhan sa Dakbayan. Ang Task Force Oro gibugna kini niadtong 2017 human nga miulbo ang kagubot sa Marawi og ang buong Task Force gibuhat susama sa Davao Task Force. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kokoy Medina mula dyan sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Department of Labor and Employment Anniversary Job Fair sa Zamboanga City nakapag-hire on the spot ng 37 na mga job seeker. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan.
Adunay 37 ka mga job seekers ang na-hired on the spot sa gipahigayon nga job fair gahapon dungan sa ika-90 ka tuig nga anibersaryo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Gimugna ang job fair sa East Wing sa KCC Mall de Zamboanga nga gasugod og alas 9 sa buntag taman alas 5 sa hapon. 36 ka mga employers ang mintambong sa job fair ug 28 niini ang local samtang 8 usab ang overseas employers. Mingtambong sa aktibidad si DOLE 9 Regional Director Albert Gutib ug mga representante gikan sa one-stop shop sa nagkalahi-lahi nga mga ahensya. Mingkabat sa 3,928 ka mga trabaho ang pwedeng applyan sa mga aplikante sa naitabong DOLE Anniversary Job Fair nga adunay tema nga serbisyong mabilis at tapat sa bagong Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, nagbigay ng serbisyo at tulong para sa mga estudyanteng apektado ng insidente sa MSU Marawi Campus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT nihimong ilang gymnasium nga temporaryong kapuy-an sa mga apektadong estudyante gikan sa Mindanao State University Marawi Campus. Tungod sa insidente sa pagbuto sa bomba sa usa ka mesa gihimo sa atong mga igsoong Kristiyano sa Dimaporo Gymnasium ni adtong Domingo sa buntag December 3, 2023. Ang gymnasium sa MSU-IIT murag evacuation center para sa mga estudyante nga unang mipauli sa ilang tagsa-tagsa nga probinsya tungod sa kahadlok o kabalaka sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Nagpabilin una sila didto samtang nagulat sa ilang mga sakyanang mo-pick up nila. Nag-anda mga MSU-IIT og first aid, pagkaon ug komportable nga temporaryo na tuluganan alang sa inusgutang mga panahona. Mayuban pa na grupo nga naghatag sa nagkalain-laing nga bulig kag serbisyo ug tabang. Sa pagkakaron halos tanan na sila na mauli sa ilang tagsa-tagsa nga mga probinsya. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento para sa araw na ito. Unahin natin ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inihayag ng Department of Transportation o DOTR na magkakaroon lamang ng minimal effect sa inflation ng panukalang taas pasahe sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Sa isang pulong balitaan, ipinaliwanag ni Transportation Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, ang panukala na 16 pesos na minimum fare mula sa dating 13 pesos at 34 pesos na pamasahe mula North Avenue Station hanggang Taft Avenue Station. Ani Aquino, ang karagdagang kita ay makatutulong upang mabawasan ang 41 pesos na subsidiya ng pamahalaan sa bawat pasahero ng MRT3. Kapag naman naaprubahan ang panukalang taas pasahe sa MRT3, ay ilalaan aniya ng pamunuan ng kita para sa pagpapabuti pa ng serbisyo ng linya at maintenance ng mga tren. Huli namang nagtaas ng pasahe ang MRT3 noong January 2015. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga balita, formal nang kinuha ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang pamamahala sa isang aviation service sa loob ng Freeport. Ayon sa SBMA, bigong tumupad sa rental agreement ang Aviation Hub Asia Incorporated kaya inaprubahan ng SBMA Board of Directors ang resolusyon na wakasan ang lease agreement ng Aviation Hub Asia. Umaabot sa 19 million pesos ang hindi pa nababayarang upa at multa sa performance bond ng nasabing kumpanya. Bigo rin ng kumpanya na makasunod sa kanilang development commitments at pagsusumite ng performance bond sa loob ng panahong nakasaad sa Notice of Default with Demand to Pay. Kabilang sa mga inuupahan ng nasabing kumpanya ang ilang portion ng hangar area, office space shed at open space. Paliwanag ni SBMA Chairperson and Administrator Jonathan Tan, ang development commitments na hindi nagawa ng Aviation Hub Asia ay ang renovation at overhaul at refurbishments ng mga pasilidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nahigitan ng 30% ang target collection ng Philippine Ports Authority o PPA sa nakalipas na 10 buwan ng taong 2023. Ito ang ibinalita ni General Manager Jay Santiago sa kapihan sa Pantalan matapos malampasan ang 20.53 na koleksyon noong 2022. Mula January 2023 hanggang October 2023, pumalo sa 21.06 billion pesos ang koleksyon, pinakamataas sa mga nagdaang taon. Ang pagtaas daw ng kita ng PPA ay bunga ng pagsumikap nila sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa mga polisiya, planning at strategic management. Kaya naman patuloy ang pagsusumikap nila upang pagandahin ang maraming mga pantalan sa bansa na makakahikayat sa pagpapataas ng kita. Sa taong ito, 74 na mga locally funded project ang kasalukuyang ginagawa na kabilang dito ang port expansion sa Davao City, restoration project sa Port of Curimao sa Ilocos Norte, expansion project ng Kapinpin Port sa Orion, Bataan, at ang konstruksyon ng Roro Ramp sa Katagbakan, Bohol. Mayroong konstruksyon din sa Port of Surigao del Norte para sa mga cruise ship, breakwater piles sa Claveria, Cagayan, port expansion sa Plaridel sa Misamis Occidental, port development sa Camarines Sur at construction ng cruise ship port sa Surigao del Norte. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw! Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Magpapahinga muna si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson pagkatapos magtamo ng injury ito noong nakatapat ng Gin Kings ang Blackwater na 90-87 ang score sa PBA Commissioner's Cup. Kinumpirma ito ni Ginebra head coach Tim Cone at sinabing kailangang mamahinga si Thompson ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon kay Cone, na-injure ang kaliwang binti ni Thompson kung saan nagulungan ito ng isang player ng Blackwater. Pero sinabi ni Cone na hindi siya magtataka na makakalaro na muli si Thompson sa susunod na laban at siya raw ay isang quick healer. Susunod na makakalaban ng Gin Kings ay ang Phoenix Super LPG sa isang out-of-town game sa San Jose, Batangas itong darating na Desyembre 9. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ni Ateneo wingman Kai Balungay na tatapusin niya na ang kanyang collegiate career at lilipat na ang kanyang atensyon sa paglalaro ng propesyonal.
Sa kanyang Instagram post, sinabi ng 6'6" na si Balungay na malaking pasasalamat niya at pagpapahalaga niya sa Blue Eagles at ngayon naisip niya na napapanahon na siya'y ipagpatuloy ang kanyang karera sa mundo ng professional basketball. Kahit 2 season lang siya nakapaglaro sa Ateneo at sa UAAP, nakagawa ng pangalan si Balungay, suot ang uniforme ng blue and white kung saan nakuha nila ang titulo noong season 85 at natulungan niyang makapasok ng Final Four ang koponan ngayong taon. Ito ang rason kung bakit panay ang pagpapahalaga at respeto ang kanyang sinasabi sa mga coaches, teammates, fans at buong komunidad ng Ateneo. Nanguna ngayong season ang Filipino-American forward sa Blue Eagles sa scoring kung saan nag-average ito ng 11.4 points kasama na ang 7.9 rebounds at 2.1 assists sa loob ng 16 na laro. Hindi naman nabanggit ni Balungay kung saan niya balak maglaro, subalit optimistiko ito sa kanyang bagong haharapin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng tropeo ang 3rd place sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ayon kay NCAA Season 99 Management Committee Chairman Paul Supan ng Jose Rizal University, ito ang napagdesisyonan ng Policy Board na kasama sa mga pagbabago ngayong season. Magtatapat ang Lyceum University of the Philippines at ang College of St. Benilde ngayong darating na linggo para sa 3rd place trophy. Itong Final Four, tinalo ng number 3 San Beda University ang number 2 Pirates 72-82 sa kanilang do-or-die matchup habang hindi naman nakaporma ang number 4 Blazers sa number 1 Mapua University 67-77. Gaganapin ang Game 1 ng Best of 3 Championship Series ng Cardinals at Red Lions ngayong Miyerkules sa Mall of Asia Arena sa Pasig City. Kung sakaling magkaroon ng Game 3, gaganapin naman ito sa Disyembre 17 sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating balitang pampalakasan. Samantala, bago naman o dun sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito ngayon si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, confident na ipinahagi ni Jessie Mendiola ang kanyang body figure sa kabila ng pagiging ina ng actress. And sa kanyang Instagram kahapon, ipinost ni Jessie ang kanyang pictorial niya para sa kanyang ikatap 31 kaarawan o 31st birthday. And isinabay niya rito ang pag-post ng kanyang sexy pictorial. And ang tanging caption niya sa post, quote-unquote 31. And hindi pinalampas syempre na magkomento ang asawa ni Jessie na si Luis Manzano na nag-I love you sa kanyang comment. And marami ding celebrities ang pumuri sa kaseksihan ni Jessie at nagpaabot
ng pagbati sa kanya. Kabilang sina Alexa Ilacad, Iya Villania, Carla Abellana at Vina Morales. Pero syempre, hindi mawawala ang mga kontrabida dyan sa post na yan ni Jessie at nag-iwan pa nga ng komento. Bagay na sinagot naman ni Jessie. Ayon sa komento ng isa nating netizen, masagwang tignan dahil may anak na nga ito na si Peanut. And sabi niya doon sagot ni Jessie sa naturang netizen na huwag mamahiya sa isang babae na confident pa rin sa kanyang katawan kahit na may anak na ito. And buwelta naman ni Jessie doon sa nasabing netizen, quote and quote, so kapag may anak, bawal na maging comfortable sa sariling katawan. Stop mom and parenting shaming. It's because of people like you kaya nahihiya ang ibang mga nanay na maging comfortable at confident sa sarili nila. Just live and let live. And hindi ka naman inaagrabyado. And yan yung matapang na respect dyan ni Jessie sa nasabing basher. O diba, parang tama din naman ang ginawa ni Jessie na ipagtanggol ang kanyang sarili laban doon sa nasabing basher. Wala namang masama na mag-post ng sexy figures kasi naman yun yung manifestation na in good shape ka pa din. And samantala mga kachismis, ito dumalo sa first Philippine Pageantry Excellence Awards 2024 si Miss International 1979 at former supermodel na si Melanie Marquez noong December 2. And ito yung gabi ng parangal para sa mga Pinay beauty queens noon at ngayong henerasyon ng mga beauty queens na inirepresenta ang ating bansa sa pageant competitions. And isang karangalan para kay Melanie ang makatanggap ng award na iyon. Kaya naman, masaya siya at nagpapasalamat at inacknowledge ang mga trabaho niya noon at naging pride pa din siya ng Pilipinas noon bilang beauty queen and a model. And tinukoy rin ni Melanie ang magandang naging performance ng kanyang anak na si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D sa katatapos na Miss Universe 2023 sa El Salvador. And kwento ni Melanie dyan, quote and quote, actually sinobrahan pa nga niya sa mga payong ibinigay ko sa kanya. Kaya nagulat ako at nagpapasalamat ako na talagang binigay niya. Binuhos niya lahat, hindi lang puso, pati na rin diwa para mabigyan tayo ng honor sa bansa natin. And ayon pa kay Melanie, disappointed daw siya sa hindi pagkakasama ni Michelle sa top 5 despite sa ipinakitang husay ng performance ng kanyang daughter. Quote and quote, sabi ni Melanie, I was disappointed dahil nakita ko yung commotion sa loob ng teatro. So wala tayong magawa dahil nangyari yon noon sa akin. Kaya sabi ko, ganyan talaga. Pero kapag siya gumawa, nakita yan ng buong mundo. Yun ang nakakatuwa dahil nakita nga ito ng buong mundo. Kaya sa akin, nagpapasalamat ako sa lahat ng naniwala sa kanya. Bagamat hindi pinalad nga si Michelle sa Miss Universe ngayong taon, may mga nagbukas na mga oportunidad at mga kaliwat ka ng mga blessings ang natatanggap ngayon ng ating pambatong si Michelle. And dahil dyan, nagbigay ng payo ang kanyang ina para sa kanyang anak. Quote and quote, ipagpatuloy niya yung magandang halimbawa niya dahil alam naman niya kung ano ang masama at mali at ibigay niya. Ibuhos niya talaga ang diwa at puso niya kapag siya ay may trabaho. Dapat gusto niya yung trabaho para masaya rin siya sa ginagawa niya. And ito samantala, ito pa, may mensahe din ang award-winning actor na si John Arcilla sa Katniel fan. Ito sa Facebook post ni John Arcilla nitong December 3, sinabi niya na ipanalangin na lang daw ang kasiyahan ng dalawang ex-celebrity couple dahil maging siya man ay apektado din sa nasabing hiwalayan. Quote and quote, sabi ni John, let's pray na lang for the happiness of the two. Normal atang maapektuhan tayo lalo na't kasama natin sa trabaho. Pero bakit nga ba tayo apektadong lahat? Siguro dahil lahat ay gusto ng forever. Umaasa tayo, nagwi-wish, nagdadasal, we want to grow old with someone. And ngayon na natapos ang isang
relasyong hinahangaan mo at ginawang batayan na ideal na pagsasama, suddenly we feel conscious about our own or what our wishes to have. And dagdag pa ng aktor, quote-unquote, may forever nga ba? And kailangan ko nga bang mag-alala? We start to question our own trust to our current status. In all honest, I also got bothered. Akala ko tatanggapin ko lang na isang ordinaryong breakup, pero hindi pala. Siguro dahil bukod sa ang mga batang ito ay kasama ko sa industriya, kaibigan ko ang magulang ng isa sa kanila at sobrang hanga ako sa talent nilang dalawa. At saksi din ako kung gaano sila kamahal ng kanilang milyong-milyong fans. And binahagi rin ni John ang tungkol sa pagsalang ng contestant 2 weeks ago sa kanyang game show na fan din ng Katniel. Quote-unquote, kwento ni John, Camille was very confident and convinced that their idol love team is the greatest love team ever at walang makakatalo sa kanila. And pagpapatuloy niya, quote-unquote, after a while nanalo sa game ang Katniel fan, and then this news. Naapektuhan siguro ako hindi lang para sa dalawa, kundi para sa mga fans din. Yung isang anak ng kaibigan ko parang nagluluksa. Pati yung nanay sobrang affected din sa dinaramdam ng anak niya. And totoo nga na mga nakakalungkot yung nangyaring hiwalayan sa pagitan ni Catherine at Daniel. And pero ito may sinabi pa si John. Pagtatapos niya, quote and unquote, malay natin may it's sweeter the second time around, or kung masyado pang maaga ang wish na ito or impossible man, let's pray for our own relationships for the others. And good luck kina Daniel and Catherine sa kanilang bagong career path or sa kanilang love life. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw na ito, nais muli namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. Sa ating mga segmento para sa ating sports news, kay Leo Magpayo. Sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating kasama dito na si Erwin Peñado. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan po na ating station manager, si Mr. Ray Sampang. Ako po si Ven Blones. Maraming salamat po muli at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga
matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.